balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang, Miyerkules po ngayon, Marso 25, 2026. Ini ang Bareta alas 7. Asin ako ang sinong magiging tagapagbareta, Mardila Daingiba. Sideline sa tuwing drakulang mga bareta sa lado lokal. Mga nagpapa-examine sa breast asin cervical cancer, dakol pa mga ginari na susupog sigon sa Legazpi City Health Office. In-house vehicle extrication training para pakusukon ang response capabilities. Materyong pong kinundukta kan emergency medical services kan APSIMO. Resolusyon na naghahagad ng temporary relief measures para sa mga membro konsumidores kan ALECO sa Banwaan kan Daraga. Inaprobara na kan Sangguniang Bayan. Whirlpool hunting sa kadagatan kan Matnog Sorsogon, makusog na pinagbabawal kan Matnog Tourism Culture and Arts Office. Sideline sa bareta sa lado nasyonal, alang ko na presyo ng petrolyo dahil magkakausan in maiwasan na brownout sigon sa Department of Energy. Masalipot na mall hours, isusulong sa tao kanalangkaw na presyo ng petrolyo. Emergency power ni Presidente Marcos epektibo ni na bulan sigon kay House Speaker Bod G.D. Hearing proper kan impeachment kontra VP Sara Duterte mapuunang niya ng Marso 25. Sa lado ni bareta sa ibang nasyon, Iran naglansar ng missile strike sa Israel, pinemotika na may urulay pangkat na kiluhan kay US President Donald Trump. Mantang Pinay Tennessee Star Sensation Alex Yala nagpe-preparar na para sa torneyong papartisiparan sa Austria. Yan ang mga headlines sa tuwing darakulang mga bareta sa bareta alas 7 kunyang pong aldaw nin Miyerkules, petsa 25 sa bulan kan Marso 2026. Enot sa ritales ka mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Dakol pa manggiranay ang nasusupog na magpa-examine sa breast asin cervical cancer kung kaya ang Legazpi City Health Office na ang nagraranin ng serbisyo sa mga kababaihan. Ina ni pinagiras ni Legazpi City Health Office Head Dr. Francis Gerald Gomez sa iyang mensahe kasudma sa ginibong free clinical breast examination and cervical cancer screening sa Legazpi City Hospital. Sigon sa iya, sa target na 50 mga partisipantes, 39 na ang nagatindir ka na sabing serbisyo. Dagdag pa niya na sa kabilugan, babaon pa ang output ka mga Bicolana na nagpapatest sa nasabing helang na makadit daylan kagaypuhanan na masabutan kan publiko ng breast asin cervical cancer ang kayang mapreventaran asin mabulong sa paagi ng early detection. Base po sa statistics, so dakol magyari kung mga kababaihan ang nagagadan because of this cancer. And hindi po sa klase ng cancer na preventable. So kung maaga din siyang makakatch, maagang ma-diagnose, mas halangkaw po ang survival rate na. Ang payag ni Legazpi City Health Office Head Dr. Francis Gerald Gomez. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Matarayon pong naikondusir kan Emergency Medical Services Team kan Albay Public Safety and Emergency Management Office an in-house vehicle extrication training na nagpakasog kan sa indang response capabilities. Sigon sa impormasyon nga ginibo sa duwang aldaw na aktibidad, ang critical process kay bana na ang paghali ni mga pasyenteng na-trap sa bikulo matapos ang sarong aksidente. Ang nasabing aktibidad, maawat na mabawasan na ang on-scene time asin may paabot ang timely intervention na medical tangani na mapalangkaw ang survivability rates kan mga pasyente. Sa dagdag pa niya itong mga baretang lokal, bighagad ni Tabaco City Mayor Bragais sa mga kaibanan na opisyales, mga empleyado kan syudad asin gabos na tabakenyo na magkasararo tanganing may sumitir asin may angat an masusteniran asin may angat ang progreso kan syudad. Ini ang payag ni alkalde sa ginibong selebrasyon kan 25th founding anniversary kasudma. Pinagpasalamatan man ni Bragais ang naging esparsos ka mga dating lideres kan syudad sa pagkapalangkaw kan development kan tabako. Mientras tanto, pinagtawan doon man kan opisyal ang sa iyang naging partisipasyon magpon 2001 bilang pamayo kan transport sector na nakakakontribute man sa pagiging syudad kan nasabing lokalidad. Tiniwalaan mo po ko kahit ni Congresswoman Crisel na endorso kang City Hall bilang representative kang transport sector. Kaya nagibutaman po na sawa ko sa nag-endorso kan 2001 para paging syudad po ang syudad kan Taba. Magpun po kan 2001 nahiling ta ang progreso asin po talagang tunay na pag-asenso. Lalo na sa mga lainot na mga lideres. Ang payag ni Tabaco City Mayor Ray Bragais. Sa dagdag pa niya itong mga bareta, 144 mga personahes kan PNP Bicol ani pinasirarom sa aktual na hands-on training on 10-day VIP Security and Protection Refresher Seminar na pinamayuhan kan Regional Police Protection Unit Bicol sa Camp Simeon Ola, Legazpi City. Sigon sa PNP Bicol na pinamamayuhan ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang nasabing numero kompuesto ka mga personahes kan Regional Headquarters, Regional Mobile Force Battalion Bicol, Naga City Police Office asin mga Police Provincial Officer kan Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate asin Sorsogon. Piglalauma na pag natapos ang 10 aldaw na seminar, maukudan kang pulisya ang pagtaonin proteksyon sa mga bisitang dignitaryo asin delegasyon kung kang gigibuhon na ASEAN 2026 sa Pilipinas. Mientras tanto, aprobado na kan Sangguniang Bayan Candaragan resolusyon na naghahagad nin temporary relief measures para sa mga miyembros konsumidores kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO sa Daraga Albay. Sikon sa principal author kanina si Councilor Julius Duran Pigbubusol kan ALECO o kaya sa ALECO nasuspindiron ang disconnection kan electric service sa mga konsumidores na may pending pa na disconnection notices asin tugutan ang implementasyon ng staggered payment scheme para sa sendang mga bills. Sinabi pa ni Duran ang resolusyon na pinagsertipikaran na urgent ni Daraga Mayor Vic Perete kung saan maawot kining mabawasan ang kadipisilan kan mga residentes sa tao kan economic impact kan naglalangkaw na presyo ng petrolyo sa satuyang nasyon. Makosog na ipinagbabawal kan Matnog Tourism Cultural and Arts Office ang hunting o ang tuyong paghanap ng whirlpools sa kadagatan kan Matnog Sorsogon. Sa ipinaluwas ng Public Advisory kan opisina, katako din ka nakaabot sa indang atensyon ang sarang social media content na naghahanap ni whirlpool sa kadagatan na sakop kan nasabing lugar. Inabisuan man kay ni ang pagbabawal kan nasabing aktibidad sa pagsasabing sa San Bernardino Street. Iyo ang midbid na makusog ang hukol asin natural whirlpools na posibleng magdara ng peligro bako ini parte kan island hopping activity sa lugar asin ang tubig sa street. Iyo ang unpredictable kung kaya posibleng mabugtak sa alanganin ng buhay ka mga pasero asin boat cruise kung ipagkabadagos ang pinagbabawal na mga aktibidad.
Mientras tanto, ipapotob kan lokal na gobyerno kang Kamalig ang traffic management plan as in rerouting scheme para sa Semana Santa 2026. Base ini sa ipinaluwas na Executive Order No. 14 series of 2026 ni Kamalig Mayor Caloy Baldo kung saan sakop kan orden ang paramentas na pagsarado ka mga nagkapirang panginot na tinampo. Kaya ba nandigdi ang poblasyon, barangay sa 1 hanggang 7, mga junction sa barangay Salugan, Libod, Ilawod, asin Tagaytay, puna alas 4 ng pagkahapon, sagod alas 10 ng pagkabanggi, sa Abril 1 o sa Miyerkules Santo, bantang sagod alas 11 ng pagkabanggi naman, sa Abril 3, Biyernes Santo. Gabos na mga bikulo halis sa Daraga na pasiring sa sentrong Kamalig, asin Tercer Distrito kang probinsya kan Albay, ang kaipuhanan na mag-agi sa Kamalig Bypass Road, pon barangay Salugan, sagod barangay Libod. Ini man ruta ka mga bikulo, haling Tercer Distrito, Naga City, asin Manila na pabalik sa Daraga. Mientras na ang mga haliman sa Sorsogon City na pasiring sa Tercer Distrito, Manila, man maagi sa Ilawod Common Road, Matiko sa Barangay Tagaytay, asin pasiring sa Bariu, Palanog Road, pasiring sa Ginubatan. Ipinagtaltagman na nasabing mga aldaw saan mga parking area sa Barangay Ilawod asin Barangay Salugan, tanganing maibitaran ang pagtiot kan tinambo. Paiwas man ang mga personalis kang Kamalig PNP sa nasabing obserbasyon, tangani na magbantay partikular sa mga barikada sa mga apektadong mga lugar. Sa dagdag pa niya tong baretang lokal, dagdag na pagpapakusog kan operasyon kan Naga City ang naresibing ikapat na dump truck halis sa Republic Gas Corporation kan saging aldaw. Ang bikulo pigsasabi na personal na pigresibin ni Mayor Lenny Robredo asin piglalauman na mapakusog kay ni ang kakayaan kan syudad sa public works asin waste management. Sigon kay Robredo, ikapat na ining heavy equipment na sa indang naresibi kasunod kan dump truck man na hali sa Angat Buhay Foundation asin compactor asin loader hali sa United Auctionaries Incorporated. Dagdag pa niya na pigtuyo kan syudad na dahil magtagaman ng pondo sa 2026 budget para sa pag-procure nin mga bikulo dahilan tapig lalauman na nindang makakaresibi nin mga donasyon hali sa pribadong sektor. Bagatugang primerong parte po yan kasuyang mga bareta alas 7, bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa kamugtakan kang panahon, makalis lamang po kani. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Discover the exciting pickleball court in Daraga, Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court, Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng The Horse Tail
Chile Extract, pampaganda ng buhok. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free. Stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. DZGB, Barreta alas 7. Sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal, apisar kang padagos na pagitaas kang presyo ng gasolina at diesel dahil magkakay ko ng brownout sa nasyon. Sigun sa opisyal kan Department of Energy o DOE sa pagdangog kan proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy o PROTECT Committee, hinapot ni Senador Bam Aquino ang DOE kung magkakay ko ng maiwasan na brownout kung magkapadagos ang krisis sa petrolyo. Sigun kay Department of Energy Undersecretary Wimpy Pentebella, na ini mangyayari na brownout dahil sa oil crisis. Sinabi pa kan DOE na madurar ng 45 dias ang supply ng petrolyo kang Pilipinas, asin nagpapabakal ang gobyerno nagbabakal ang gobyerno ng 1 milyon na bariles ng petrolyo na nagkakantidad ng 10 billion pesos. Sa record kan Oil Industry Management Bureau o IMB, ang oil inventory kan kada produkto ng petrolyo iyo ang mga minasunod: gasolina 53.14 na aldaw, diesel 45.82 na aldaw, kerosene 97.1 na aldaw, jet fuel 38.62 dias, fuel oil 61.49 days, asin LPG 23 na aldaw. Sa dagdag niya itong baretang nasyonal, nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Committee on Justice ngunya na Marso 25 ang hearing proper kan impeachment complaints na pigsumitir kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Singo sa chairperson kan komite na si Batangas Representative Jervil Luistro na sa giraray tatawan doon sa pagdangog ang rules on impeachment asin tutukaron ang mga nakapindyenteng motion bago ang posibleng pagpresentar kan mga complainant kan sa indang mga ebidensya asin testigo. Ang duwang natatadang impeachment complaints iyon pigsumitir kan grupo ni Reverend Father Sabalia asin pig-endorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima asin ni Attorney Nathaniel Cabrera na pig-endorso ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. asin Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega Enot nang nahinagad ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na usa ka komite na isabpina ang mga kinakaipuhan na dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council, National Bureau of Investigation, as in Office of the Ombudsman, siring man ang pagkuhakan kamara sa protective custody kan testigong si Ramil Madriaga na nag-ako na bagman kan Vice Presidente. Sinabi ni Luistro na tutukaron man kan komite an entry of appearance ni na Attorney Michael Powa as in Reynold Monsayak bilang abogado ni Duterte may kinaraman sa posibleng conflict of interest dahil sindana ay konektar sa issue kan confidential fund pagkatapos maagpresentar kan mga complainant kan sa inda
sobradang ebidensya asin testigo. Sinabi ni Luistro na tatawan ng pagkakataon si Duterte na simbagonan mga aligasyon. Ipinagirumduman ni Luistro na ang papel kan mga miyembro kan Justice Committee iyo ang pisikal o piskal asin ang mga abogado kan complainant asin respondent pwede silang mag-assist alaga de pwedeng magtaram asin magpresentar ng mga ebidensya. Ang hearing proper ang ikaapat sa 5 impeachment process sa Justice Committee. Ang ikalimang stage iyo ang pagboto kan komite kung igwang probable cause ang mga reklamo asin dapat ipadara sa Senado na iyo ang makondukta ng pagdangog. Pwede nang suspendiron o bawasan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang excise tax sa mga produktong petrolyo na madurar sa Septyembre ngunya na taon. Ini ang napagaraman kay House Speaker Faustino Buji III matapos nitang pirmahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang propestong mataon ng puder kay Presidente Marcos na suspendiron o kaya bawasan ang excise tax sa petrolyo. Sigong kay di, ang anuman na suspensyon magiging balido sa loob nin sa anom na bulan. Kaya kung pipirmahan ni Presidente Marcos ang nasabing propestong day bago matapos ang bulan at sin maipautob sa Abril, dahil napapatawan o mababawasan ang excise tax sa Septyembre ngunya na taon. Nakapadaban pa sa nasabing bill na pwedeng magdurar nin sarong taon ang poder na ini kang Presidente, lalo na kung dahil pa magkulpa ang tensyon sa Medio Oriente na iyo man na nagpapaita sa presyo ng krudo sa world market alagad kay puwan ngunang aprobaran kang Kongreso in kaso agadon kan ekotibo ang pagpalawig digdi. In kaso may pautob ini, automatikong mababawasan in 6 pesos ang presyo kan kada litro ng diesel mantang 10 pesos man sa gasolina. Sinabi ni Di na padagos ang pagtutok ang Kamara de Representantes sa mga pangyayari sa Medio Oriente asin makikipagtabangan sa ekotibo tanganing matabangan ang mga namamanuan durante kan siring na challenging times. Nakapalaman pa sa propesto na pwedeng gamiton kang Presidente ang puder na ini kapag uminabot o nagsobra sa $80 ang kada bariles ng krudo sa Mino Platts, Singapore sa loob ng sarong bulan o kaya sa panahon ni National Emergency o Calamity na darakan dahil piglalao man na aumento sa presyo ng petrolyo sa lokal na merkado arog ka nangyayari sa ngunyan. Dahil sa nagpalyar na pagpostura ni US President Donald Trump na hampang sa krisis ang Pilipinas asin haros bilog na parte kan kinaban. Inan sinabi ni Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson kaya dapat na manimbag si Trump sa sayang mga aksyon bako sa nasa bilog na kinaban kundi pati sa sadiri niyang naso o nasyon sa Estados Unidos. Sa mga nakaaging simana, pinalala kan mga lakdang kan Amerika ang tensyon sa Medio Oriente na nakaapekto sa supply ng petrolyo sa man iba-ibang nasyon kaibahan ang Pilipinas. Naghiwas man na nasabing problema asin mas dakol na nasyon pa ang nagdamay sigun pa kay Lacson. Sa iba pa niyatong baretang nasyonal ipinahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na diskinado ang mga paratokdo sa ipapatob na 3-term school calendar kan Department of Education o DepEd asin madidipisilan sindang mag-adjust sa implementasyon kay ni pon sa Hunyo. Ipinaliwanag ni Tino na imbis na 4 na quarter, 3 termino na sana ang magiging istruktura kan taon sa pagtukdo. Masalaba naman ang pig-apod na learning blocks na madurar ng 65 sagod 69 aldaw sa kada term. Kasunod kan kada term, magkakaigwa ng wellness break na anom sagod 10 aldaw para sa extracurricular activities asin administrative works ka mga paratukdo. Idinagdag pa na wala nin pilot run o proof of concept na ginibok ang DepEd asin pigsasabi sa nang paborable ang kasimbagan ka mga paratukdo asin ibang stakeholder. Sigong kay Tinyo, alipot na sa ng panahon ang itatao sa mga paratukdo para maghanda. Ibinusol kan sarong kongresista na pag-aadalan kan Department of Trade and Industry o DTI asin Department of Energy o DOE ang implementasyon kan mas halipot na oras nin operasyon kan mga shopping mall sa tao kan halangkaw na presyo nin produktong petrolyo. Isinumiter ni Davao Oriental Representative Chino Almario ang House Resolution 893 para mapaghandaan kan gobyerno ang negatibong epekto kan kariribukan sa oil producing region na nagpapaitaas sa presyo kan produktong petrolyo na iyo ang magbubuso sa pag-itaas kan presyo nin mga barakalon. Sigun kay Almario, ang mga shopping mall iyon kaibahan sa mga pinakadakulang nagkokonsumo nin kuryente. Sinabi kan kongresista na ang mga energy conservation policy pigagamit asin napatunayan na epektibo kan ibang nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon,
Nagpalayog din sunod-sunod ng missile ang Iran pasiring sa Israel sigon sa Israeli military pantang padagos ang tensyon sa Medio Oriente. Nag-trigger ng air raid sirens ang nagkapirang parte kan Israel kay banan ang Tel Aviv kung saan nadadangog o kaya nakadangog ni mga pagsabog gali sa mga interception. May mga harungman sa norteng Israel na nadanyaran dahil sa buminagsak na debris alagad walang na-report na nagadan. Sa tao kan eskalasyon, sinabi ni US President Donald Trump na nagkaigo ng productive talks ang Iran as inairistro ang planong pag-atake sa o kaya nairisto ang plano na iatras muna ang pag-atake sa energy grid ka nasyon. Alagad pinemotika ni kanalangkaw na opisyal kan Iran as in inapod na fake news as in psychological operation ang mga pahayag ni Trump. Sigon sa Iran, daing nangyaring negosasyon sa pagultanan ninda asin kan US asin tinawan doon kan Revolutionary Guards na magkapadagos ang sa mga operasyon laban sa mga target kan Amerika. Sa lado kan Karawato Sports, suminakat ang world ranking kang Gilas Pilipinas Women sa FIBA. Base sa world ranking na ipinaluwas kan FIBA, nasa pang 30 na pwesto na ang Gilas Pilipinas Women. Iniyan masalangkaw kumpara sa rank 39 punpa kan Agosto 2025. Sa ginibong FIBA Women's World Cup qualifying tournament ka nakaaging simana, nagtapos sa sarunggana asin apat na daog ang national team. Saro sa historikong dinaog ninda ang Colombia na nasa world number 19. Yan ang standong padagos na unyan ang preparasyon ni Alex Yala, ang Pinay tennis star, para sa iyang masunod na laban sa torneo sa Austria. Makatugang sa kamugtang po kang panahon, nasa linyang Pag-asa Deste Regional Forecasting Center si Sir Ariel Zamudio. Sir Ariel, good morning, please come in. Okay na aga po. Dagos po na nakakapekto sa bilog ng nasyon ang easterlies, yun yung luros na naghahali sa dagat Pasipiko. So ngunyan, maghapon ang kapikulan dahil man sa easterlies, inaasahan man ang mga kalat-kalat na pag-uran na may mga pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman man na doros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-aalog kan kadagatan. Bago ang temperatura sa maghapon po 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:46 nin aga, masulno pa dyan alas 5:56 nin hapon. Alipod sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Thank you very much, Sir Ariel. Makatugan na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7, mga baretang tinipon na singkinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Sa pangarang ka nakatuwang niya to sa pagsurat ka mga bareta, Nicole Angloriani. Laro technical, naupo dyan si Chief Ramir Tanay, siringman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Edsel Morano. Good morning, Bicolandia, siringman si Omer Alistro Lola, good morning. Jan Fel Nasi, good morning. Siringman si partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan. Yela Raranya dyan sa LA Drive, Gugon, Legazpi City. Sir Jeff Santos, good morning. Good morning man. Kay Benji De Pogi, Benamin Hile. Asin si Bing Buenbones dyan po sa San Isidro sa Malilipot, Albay. Good morning kay Kuya Rolly Ailion Alvarado. Nagantabay sa Pasay City. Kakabas pong nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. Piring man sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Kuman po si Marlila Daeng Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko,